Huwag kayong maniniwala na ang kaligtasan ay para sa mga Katoliko lamang. Hindi ka Katoliko kung iniisip mo na ang maliligtas ay Katoliko lamang. Ang kaligtasan ay laan para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Ating pagtitibayin naman, yung aral tungkol po sa tinatawag na extra ecclesiam nulla salus o sa wikang English po ay outside the church there is no salvation. So Latin po yung extra ecclesiam nulla salus. Bibigyang linaw natin ang isang bagay na matagal na pong hindi naiintindihan sa ating Santa Iglesia. At itong aral na ito, mga kapanalig, Brother Marlon, alam niyo po ba, Brother Jomel Malyari Utara, na ito ay kinopya, ginaya nung manggagaya. Yeah. Kanilang itinuturo na pagkawala sa kanilang iglesia, hindi maliligtas, pero hindi alam ng marami, yung aral na yan, no, ay nag-originate po sa Iglesia Katolika. Pero ang difference, Brother Marlon, mga kapanalig, sa aral natin na extra ecclesiam nulla salus, there is no salvation outside the church, hindi tayo exclusive. Wala tayong monopolya, no? Again, ang pinag-uusapan natin sa dulo ng lahat ng ito ay ang ating kaligtasan. We're talking about salvation, but of course, salvation is for everybody. Kagaya ng sabi ni Brother Marco, wala pong exclusivity, wala pong monopoly sa simbahang Katolika. Opo, at sabi nga natin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero hindi lahat ay maliligtas. Ayun. Di ba magulo yun? Ang gulo, Brother no? Jesse Catap, di ba magulo yun? Brother Dante Flavier Carbonell. Ang kaligtasan ay para sa lahat, pero hindi lahat ay maliligtas. Naku, baka nagkakamot na ng ulo si Kuya Maximiliano Adriano ng Malolos, Bulacan eh. Oo nga. Parang conflicting kasi, Brother Marco, yung ano eh. Yung statement. Akala ko ba para sa lahat, pero hindi lahat. Ulitin ko. Ang kaligtasan ay para sa lahat, pero hindi lahat ay maliligtas. Anong sabi ni, nung Bisaya? Parang naalala ko yung ano eh, yung kakilala nating sikat. Anong sabi? Pwede, pero depende. Ayun! Pwede, pero depende. Ba't kaya ganon? Kasi ganito po yan, nung tayo po'y nag-aral ng theology sa UST, graduate school, ang mahigpit na turo sa atin ng ating profesor, isang napakagaling na theologian, si Father Auriada. No? Sabi niya, si Father Antonio Auriada ng UST, graduate school, isang regent dyan at napakagaling na theologian. Magkaiba ang salvation at ang redemption. Okay, bakit daw? Wala akong pinagkaiba yan sa promo. Merong promo, halimbawa, isang kumpanya. Ang promo ay intended for all, in general. Pero hindi ho lahat makakapag-redeem ng promo o makakapag-avail ng promo. So, ganun din po yung ating pag-asa sa pananampalataya. Ang lahat, no? Sabi ng Panginoon, ibinibigay niya ang kaligtasan. Niligtas niya lahat, pero hindi, ibinigay niya ang kaligtasan sa lahat, pero hindi lahat maliligtas. Kasi, since ang tao ay mayroong free will, nasa sa kanya pong discretion yon. Kung i-avail niya, Brother Henry Abril Rehano, Brother Manny De Leon, kung i-avail niya yung ginawang pagliligtas sa kanya ng Panginoon, yun. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat, pero hindi lahat ay maliligtas. Ayan. Simply put, yung promo po na ito, kahit na para sa lahat, meron pong guidelines. Kailangan po i-comply natin yung guidelines na yon para ma-avail natin ang promo. Yan. To simply put it. Okay. Kaya itong ating topic, no, Sister Irene Chris Bersosa at Katyu, ayan, si Brother J. Villegas. Okay. Ito pong ating topic, no, extra ecclesiam nulla salus, outside the church there is no salvation. Meron ba to, Brother Marlon, na scriptural foundation? Meron ba itong pinaghugutan sa banal na kasulatan? Alam ko meron eh. Nakasulat po ito sa Mark chapter 16 verses 15 to 16. At ito po yung sinasabi. He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every
creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Oh, may biblical basis eh. Ayun, meron Diba? pala. No? So dito tinuturo sa atin, nakasuporta po ang banal na kasulatan sa aral na ito ng Iglesia Katolika. No? Na ang kaligtasan ay nasa loob lang ng simbahan. Pag wala ka sa loob ng simbahan, hindi ka maliligtas. Mark chapter 16 verse 15 to 16. At para mas matuto tayo, si Brother Philip Cesar Herrera ng Pangasinan. Yan ang nagre-request sa atin ng topic na ito eh. Tingnan natin yung historical background, di ba? Ang unang sentence na ginamit, yun nga yung extra ecclesiam nulla salus, yan po ay originally ang tawag ay salus extra ecclesiam non est, Latin. Sa English ay there is no salvation out of the church. At ito po ay nanggaling sa letter ni Cyprian ng Cartagena, no, sa kanyang ika-72 sulat, no, writings ni Cyprian ng Cartagena. At itong paniniwalang ito ay sinang-ayunan po ni Pirmilian. Ang mga binabanggit kong ito ay mga church father ng simbahang Katolika. At tatandaan natin, the most extreme Catholic expression of this doctrine are the profession of faith, yung pagpapahayag ng pananampalataya ni Pope Innocent III. Yan yung mga extreme statement ng mga church father natin. Oo. At sinasabi niya po dyan na Sa the profession of faith naman, ng Fourth Lateran Council, sinasabi diyan na yung bull, unang sanctum of Pope Boniface naman, the 8th, at yung axiom o yung statement of proposition that no salvation outside of the church has been frequently repeated over the centuries in different terms. So inuulit-ulit yan, iba lang ang pagkapangalan, pero over the centuries, sa mahabang panahon, by the ordinary magisterium with the inclusive understanding of the church being used by the Second Vatican Council. alam mo yung extreme Catholic expression na yan, ang dami nating mga binanggit. Kasama na po dyan yung profession of faith ng Council of Florence. So maraming council, mga obispo, at mga Santo Papa natin ang nagsasabi ng aral na kung wala ka sa loob ng simbahan, if you are outside the church, ay wala kang kaligtasan. Ayan. So yan yung ating ipaiintindi. At sabi ko nga, historical background nito, Brother Marlon, mga kapanalig, alam niyo yung ating mga early church father, katulad po ni Origen ng Alexandria, circa 184 AD. Ganyan ang turo. Sino pa yung mga church father na nagturo niyan? Ayan, kasama pa dyan yung Greek bishop na si Irenaeus. Siya ang nag-develop nitong Christian theology. Ganon din ang kanyang stand. Yeah, diba? ganun. There is no salvation outside the church. Isa Ganun pa. din. Si Gregory of Nazianzus. Siya naman ang theologian and archbishop of Constantinople. Constantinople. Si Fulgentius, obispo ng Ruspe, Roman province of Africa, ang tawag ngayon dyan sa modern day ay Tunisia. O ganyan din po ang stand. Yung nag-translate ng Bible from original Greek and Hebrew na si Saint Jerome, ganyan din ang paniniwala. At yung may-ari ng Santo Tomas, si Saint Thomas Aquinas. Diba? Sa UST ay nagsasabi din ng katulad ng ganitong tindig. Ganon din si Peter Canisius. Sino pa yung isa? Isa si Robert Bellarmine. At tatandaan po natin itong si Robert Bellarmine. Ito very hardliner to. Bakit? Ang stand niya po rito na ito po ang simbahan natin ay parang arko ni Noah. Yan. Lahat inimbitahan, ngunit hindi lahat sumama. So, hindi lahat na iligtas. Yung stand na yan ni Robert, no, parang kaibigan natin, no? Si Robert. Ay, speaking of Robertson Poblete, inanak ko sa kasal, nag-birthday, ano? Itong stand ni Saint Robert, Saint Peter Canisius, Saint Thomas Aquinas, Saint Jerome, no? Ay katulad po ng paglalarawan sa arko ni Noah. Yes. At
ang arko, yan ang simbahan at si Noah ang Panginoon. Yun ang paglalarawan. Yes. Na pag dumating yung dilubyo ng bagyo, ng baha, no? Ay yun lamang 8 nasa loob ng arko ang maliligtas. Father Randy Sison ng Pangasinan. Yan po ang tinuturo ng ating pananampalataya. Tama po ba ako doon, Father Anastasius Philosophus? So ibig sabihin, kapag ikaw, kung inilarawan nga ng mga church fathers, itong bagay na ito, kapag wala ka dun sa ark ni Noah, eh hindi ka nga maliligtas. Eh kahapon nagpista ang isang magaling na tagapagtanggol at Church of the Doctor of the Church, si Saint Agustin ng Hippo. Sinasabi niya, whoever is without the church will not be reckoned among the sons. And whoever does not want to have the church as mother will not have God as father. So, Aba. yan ang turo ng mga ama ng simbahan, mga doktor ng simbahan. Mga kapanalig, ibinigay lang natin ng ilang background there, yung Yes. ating pag-uusapan. Yun pong ating mga church father, no? Mahigpit po ang kanilang tagubilin that there is no salvation outside the church. At pati ho ang mga naging santo papa natin, katulad po ni Pope Pelagius, ang sabi niya, whoever has not been in the peace and unity of the church cannot have the Lord. Ayan ang Yan. kanyang statement. Okay. Dagdagan pa natin, kasama pa dyan si Pope Gregory the Great, na sinasabi niya na that all that they are without the Holy Church shall never be saved. So, pag wala ka sa simbahan, hindi ka talaga maliligtas. Kaya nga sa encyclical ni Pope Gregory the 16th, no, noong 1832, Sumo Jugiter Studio, ipinaliliwanag din niya dito yung mga aral na minana mula pa sa mga sinaunang ama ng ating simbahan. At ganyan din ang sinasabi ni Pope Leo VIII. Pero si Pope Pius... The 12. Pope Leo the 12. The 12, I'm sorry. So si Pope Pius the 12 naman, ang sinasabi niya, dahil ang ating simbahan, ang ating source of truth, yung ating pinanggagalingan ng katotohanan. Ang sinabi mo si Pope Pius the 12. Pope Pius the Ang banggit 12, ko naman, si Pope Leo the 12. Pareho kasing 12 eh. Oh. Yung kanyang sulat, yung kanyang encyclical Ubi Primum number 14 noong May 5, 1824, no, salvation outside of the church. At marami pa pong mga liham, mga encyclical ng Santo Papa, no? Kasama na diyan yung kay Pope Boniface nung unang sanctum of 1302. Iisa po ang tinutumbok. There is no salvation outside the church. At sa council, speaking of council, yung Fourth Lateran Council, yung Council of Florence, yan po ang binibigyang diin. There is no salvation outside the church. Kaya nauna po tayo sa aral na yan. Kinopya lang po yan ni Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo. Ang difference, yung kanila exclusive, no? At nagkakaroon ng paghahatol. Kasi pag tinignan kanila, kung ikaw ay sanlibutan, tawag nila sa mga Katoliko, Sanlibutan. ay pinipindown ka na, hindi ka maliligtas, mag-iglesia ka muna. Na hindi ho ganun ang turo ng ating pananampalataya, ng ating simbahan. Bakit? Para maintindihan po natin, basahin natin ang Catechism of the Catholic Church, number 846, parang Regio Veritas, 846. Anong sabi, Brother Marlon? Anong kahulugan ng simulaing ito na malimit bigasin ng mga ama ng iglesia? Ang tuwirang formulang ito ay mga ngahulugang ang lahat ng kaligtasan ay nagmumula kay Kristo, ulo, sa paraan ng iglesia na siyang katawan niya. Okay, ito malalim ang catechism, 'di ba? Of the Catholic Church 846. Medyo mas maliwanag ang explanation dito sa Compendium of the Catechism of the Catholic Church kasi parang paglalagom na ito, no? Compendium number 171. Ano po ang sabi para maintindihan natin? Ano ang ibig sabihin ng sa labas ng simbahan ay walang kaligtasan? Ito po ang sagot. Ito'y nangangahulugan na ang lahat ng kaligtasan ay nagaganap kay Kristo, ang ulo, na ang simbahan naman ay ang kanyang katawan. Di malinaw? Malinaw. Malinaw. There is no salvation. Bakit? Outside the church, kasi ang church ay ang katawan mismo ni Jesus.
At ang ulo ng katawan ng iglesia ay si Jesus. Sa makatuwid, pag wala ka sa katawan, wala ka sa pagpapasakop kay Jesus. Ituloy ko po. Kaya nga ba, walang kaligtasang matatagpuan ang mga taong may kaalaman sa simbahan bilang itinatag ni Kristo at bilang daan sa kaligtasan, na patuloy sa kanilang pagtangging maging kaanib niya, o di kaya naman ay iwinawaksi siya. Ngunit dahil sa kagandaang loob ni Kristo at ng simbahan, ang mga taong isinilang, ngunit di nagkaroon ng pagkakataong mabatid ang mabuting balita ni Kristo at ang simbahan, ngunit namumuhay naman sila ng buong puso sa pagsunod sa Diyos at sumusunod ayon sa kanilang budhi, ay maaari ding maligtas. Ayun. Kaya tayo, hindi exclusive yung aral na extra ecclesiam nulla salus. Malayo po ito sa aral ng kulto ng Iglesia ni Cristo. Hindi tayo exclusive. Sapagkat naniniwala ang simbahan na kahit hindi ka Katoliko, halimbawa, isa kang Buddhist, isa kang Confucianism, isa kang Islam, isa kang Hudyo, isa kang Pagano. Pero, ikaw ay sumusunod sa mga alituntunin ng buhay ninyo, kasi bawat grupo, bawat sektor, no? Meron yang mga tinatawag na rules ng mga buhay, rules of life. At ikaw ay matapat na sumusunod sa mga aral ng kabutihan ng kung saan ka kasapi, ikaw po ay may pagkakataong magkamit ng kaligtasan. Ganun po kabait ang Diyos. Ang mercy of God ay para sa lahat. Ngayon, hindi lahat ay maliligtas. Bakit? Yun. Kasi pag nakarating na sa iyo ang mabuting balita na itinuro ng simbahang itinayo ni Jesus at itinatakwil mo ito, hindi mo tinatanggap ito, doon po papasok yung wala kang pagkakataong maligtas. liligtas. Kasi stubborn ka, matigas ang ulo mo. Brother Marco, meron po bang basis sa Bible yung sinasabi niyong yan? Na itong kakilala ko ay mabait na born again Christian. Ito ang difference. Iba po yung born again Christian sa kaanib ng Buddhism, sa kaanib ng Confucianism, sa kaanib ng Islam, sa kaanib ng iba pang mga grupo na hindi nagkiklaim na Kristiyano. Iba yan. Pero pag nag-claim kang you are a Christian, pero humiwalay ka sa simbahang itinayo ni Jesus, malabo ka para magkaroon ng kaligtasan. Kasi sinuwag mo mismo yung Diyos, yung Panginoon na naging tao, na nagtayo ng kanyang sariling simbahan. Yun ang tinuturo ng Catechism of the Catholic Church, number 846. Pag nakarating na sa iyo ang good news tungkol sa simbahan ni Jesus na tinayo niya, at ikaw ay nagmamatigas, naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay nasa tamang pananampalataya, doon magkakaroon ng problema. Okay, ano ang biblical basis? Basahin natin, Brother Marlon, ang ganda ng talatang ito. Ayan. Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Anong sabi diyan, Brother Marlon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin mga mapagawa ng masama. Mapagawa ng masama, nag-preach eh. Ay, sabi dito, nangaral po kami. Nagpalayas po kami ng demonyo, nag-cast out ng demonyo. Gumawa po kami ng maraming Jesus Miracle Crusade. Bakit sabi ni Jesus dito, sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Ano ba yung masamang ginawa?
Abay, maraming hindi niya kinikilala. Kagaya nung sinasabi ng kami ay kinikilala ka namin, Jesus is Lord. Oh. Pero sinasabi niya, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo Kaya nga, kilala. bakit ganun ang sabi ng Panginoon? Ano yung ginawang masama? Eh kung di ba naman masama ang gawin mo, iisa lang ang simbahang tinayo ni Jesus. Sabi nga ng banal na kasulatan, iisang pananampalataya, iisang pagbibinyag, iisang Iisang Panginoon. Panginoon. Sabi ng Efeso 4:4-5. Pero anong ginawa mo? Hindi totoo yung simbahan na yan. Kami totoo. I-rehistro natin sa Securities and Exchange Commission. Jesus is Lord here. Diyan, hindi. Nako! Kami Ano ang gawang masama? Ano ang gawang masama? Abay, naniwala ka, sabi ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli. Huli na nga! Meron ka pang huling sugo! May dugtong? Anong dugtong? Sinugtungan mo pa! Kaya nga, huli na nga eh. Di ba? Eh di, anong sasabihin mo ngayon? Mali yan simbahan na yan, kami tama. Nakarehistro lang naman kayo sa gobyerno. Yun ang gawang masama. Bakit? Abay, kinalaban mo yung Panginoon na nagtayo ng kanyang sariling katawan, ng kanyang iglesia sa Mateo 16:18. Ano ang gawang masama doon? Abay, bukod sa tinatanggi mo, no, ginawa mo pang sinungaling yung nagtayo. Ayun. Kasi sabi mo, nagkaroon ng pagtalikod, ng apostasy, nawala na yan. Kaya ibinangon yan bago na ngayon. Abay, ginawa mo pang sinungaling si Jesus. Iyan sabi ni Jesus sa Mateo 28:19-20, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi pa naman natatapos ang mundo kahit may pandemya. Eh, Oh, Brad, may problema eh. ano? Merong in-appoint eh. Mayroon na naman. Di ba? Ako na yung appointed sanmugan. Iyan, gawang masama yan. Bakit? Para i-claim mo na ikaw ang magiging daan ng kaligtasan. Ang liwanag ng sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabi mo meron pang ibang way, magagalit sa'yo si Brother Dennis Deo Gracias ng San Felipe Neri. Ayaw niya ng ganyan. Okay. So dito, paliwanag natin yung reformulated teaching ng ating Santa Iglesia. All salvation comes from Christ the head. Hindi po mahirap maintindihan yan kung tayo lang po ay may totoong pananampalataya. Yes. Kung hindi matigas ang ulo natin. Di ba sabi nga ni Jesus, binanggit ko na sa John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano nangyari? Nagkaroon ka ng sariling way. And then you deny the truth. So yun ang malaking problema. Oo. So if you deny the truth, at ikaw ay gumawa ng ibang way, aba kapanalig, hindi mo makakamit yung life. Exactly. Hindi mo makakamit yung life. Ngayon tatandaan po natin, ibabalik ko lang, Brother Marco, yung perspektibong ito. Itong ito yung mga kaibayo natin na nagtayo ng sariling simbahan. Actually, kung titingnan natin, gagamitin natin ng bagong terminology, sinasabi nga, si Jesus advance mag-isip. Kung ano yung sinasabi niyong objective of putting up your own church, si Jesus ginawa niya na yon dahil alam niya na kung ano ang kailangan para sa ating kaligtasan. Opo. Kaya siya nagtayo ng sarili niyang simbahan at ang guidelines niya para tayo maliligtas, nagtayo na ako ng simbahang aking katawan na ako ang ulo. Yun. Huwag ka nang lumabas dyan. Ipipilit mo pa eh. Hindi, mali yan. Ito ang totoo. Pero pag tiningnan mo ang historical background mo, no? Itinayo ka lang ng tao, nagparehistro lang sa gobyerno, kaya nagkaroon ka ng personality. Di ba? So, pag pinilit mo yan, ikaw yung kaganapan sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Although ikaw ay nag-preach, gumawa ka ng mga pagpapagaling sa pangalan ni Jesus, gumawa ka ng mga katakot-takot na mga miracle, pero tandaan nyo, since kayo ay humiwalay sa katawan, hindi kayo mamumunga. At ang tawag sa inyo, sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Panalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apolohetika. 14 na taon na po! Bakit nagulat ka? Parang si Tatang ha? Bandito na rin ako tatandaan niya. Yan. Salamat sa Diyos. Of course, kasama natin si Professor Jose Santos Jr., si Frater Louis Peñapiel Hermosa, Brother J. Yumang at si Tatang Larry Malyari
na siyempre, stricto ang protocol sa Veritas, dalawa lang po ang pwedeng magprograma. At kasama natin yung ating mga co-pilot, sa engineering natin, yung ating engineer rather, si Engineer BJ Cruz, at yung ating napakasipag na production assistant, no? Dapat makita ni Father Anton, gano'ng kasipag to si Brother Kenneth Corbilla. Yan. Brother Kenneth, thank you Maaga pa lang, pinatapos mo na yung una. Salamat po sa alauna ang pamilya. Kay Brother Larry Mercado, mabuhay po kayo. Okay, so ang sarap pong pag-usapan to kasi maraming nami-mislead. Yes. Una, tandaan po natin ang higpit ng sinabi ni Jesus doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Tapos gumawa ka ng sarili mong way. Gumawa ka ng ibang truth. Gumawa ka ng sarili mong diskarte. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, nagdala ka ng ibang mabuting balita. Basahin natin. Nasa Bible po iyan. Hindi po natin invento yan. Ibang mabuting balita. Saan yan makikita? Galatia chapter 1 verse 6. Anong sabi, Brother Marlon? Nagtataka ako kung bakit kay dalhin ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Bumaling kayo sa ibang mabuting balita, another gospel. Ngayon, ano ang dala-dala nitong mga nagsasabing sila ang totoo pero ibang gospel ang dala nila? Basahin natin ang ikalawang aklat ng Korinto, chapter 11, verse 4. Anong sabi? Sapagkat Tulad ni Eva, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus. Kaya ipinangaral ko, tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Di ba? Ayun pala yun Different gospel, another Jesus. Yan ang sinasabi. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Abay, nagmaniobra yung ibang mga founder, ibang leader, pinaniwalaan mo, tinanggap mo. Por Diyos, por Santo. Saan mo ngayon pupuntahan yung sinabi ni Jesus, I am the way? Humiwalay ka doon sa katawang tinayo niya. Pagdating pa lang sa figure Kailan ang Roman Catholic Church tinatag? 33 AD. Pakinggan mo ngayon yung mga minister, pastor ninyo. Kailan kayo tinayo? 1914, 1800, 2000, 1985. Asan doon palang ayaw ni Mami Lucerada yan? Ayaw ni Mami Lucerada yan. Yan yung butihing nanay ni Father Toto at saka ni Brother Don Serrada. Okay. Ayaw ng mga ganyan yung aalis-alis ka sa simbahan. Bakit? Kasi pag ikaw ay umalis sa katawan ni Kristo, yan po ang sinasabi sa sulat ni Apostol San Juan. Ano sabi ni Apostol San Juan? Chapter 2 verse 18 to 19. 1 dyan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Naku, ano darating? Ito, Antikristo. Antikristo na. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Sino yung mga Antikristo, Brother Marlon? Bagamat sila ay dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi na atin. Kita? Yan yung mga sinasabi natin, Brother Marco May kasama na tayo mismo, nagsisilbi pa nga sa simbahan. Tapos may dumating, matamis ang dila. Ang ganda ng paliwanag niyan, hindi ko narinig kay Father. Kinabukasan makalawa, nandun na sa kabila. Yung sinabi mong yan, tumutugma dito sa sinabi uli ni San Juan. Ano na naman? Sa kanyang ikalawang sulat, chapter 1, verse 10. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ano yung masamang gawain? May dala-dala palang magandang balita. Kasi po, pagka nag-claim na hindi totoo yung simbahan ni Jesus na nanatili, matibay, ang pundasyon ay hindi nagiba, ayan po'y masama. Yan po'y kasinungalingan.
Kasi nung itinayo ni Jesus yung kanyang simbahan, doon sa Matthew 16:18, kahit po yan sinalakay na ng maraming mga dilubyo, mga panahon, mga demonyo, pag-uusig, no, persecution, hindi po yan natibag, hindi yan natalikod, hindi yan nawala. Tapos may Felix Manalo nagturo, natalikod yan. Namana lang naman niya yan kay Ellen White. Kasi dati siyang Seventh-day Adventist. Ito rin namang si Yumaong Eli Soriano, namana niya kay Perez na ministro ni Felix Manalo. Yun, pinagmanamanahan. Hindi totoo ang simbahan ni Jesus, nagiba yan. Ginawa niyo pang sinungaling si Jesus. Mga damuho kayo. Masamang gawain yan. Tinanggi mo na nga, ginawa mo pang sinungaling. Pagdating doon sa John 14:6, di ba? Ulitin ko na naman. I am the way, the truth, and the life. Kung tayo ay nag-uusap tungkol sa kaligtasan, ang Panginoong Jesus po, mga kapanalig, ay nag-alay, nagbigay, nag-offer siya ng mas detalyadong mga salita para makamit natin ang daan patungo sa kaligtasan. Ano po yon? Sabi po sa Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved. Yan. So merong isang, yung sinabi mo nga kanina, merong rulings na ginawa. So ano ang unang gagawin mo to be saved? Ikaw ay kinakailangan dumaan sa proseso ng pagbibinyag. Kasi sinabi ni Jesus yan doon sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Narinig ni Congressman na Eddie Villanueva, born again? O yun, Pwede nagtayo, Jesus is Lord, born again. So hindi ka na ng born again. Si Manny Pacquiao, narinig, born again, nag-born again. Yung born again ang tinutukoy dito is sa process, hindi pag-anib. Hindi pag-alis sa simbahan, aanib ka sa iba. Sabi mo, hindi totoo ang simbahan na yan. Pero, kalaunan, nagtayo ka rin ng simbahan. O, di ba yung Jesus is Lord, dati ang tawag dyan, JIL Fellowship. Fellowship lang. Nagsimula sa Arroyo High School yan, doon sa may kanto ng United Nation Manila. Si Eddie Villanueva nagsimulang magkaroon ng pagtuturo sa PUP Santa Mesa. Ayun. Ano nangyari? Jesus is Lord Fellowship. Kalaunan, Jesus is Lord Church. Lumaki. Church. Church na. Sino nagtayo ng church? Di si Villanueva. Paano mo ngayon sasabihin dalawa na church? Yung JIL Church at yung Roman Catholic Church, sino nagtayo? Si Jesus, yung Roman Catholic Church. Yung JIL, sino nagtayo? Di Villanueva. Tapos pinaniwalaan mo, nagsama ka dun. Di kawang mali yun. Kawang mali yun. Di ba? At ikaw ay naging instrumento pa ng pagkakawatak-watak ng mga mananampalataya na nasa loob na ng katawan ni Kristo. Yun ang Naku, pinakamasakit. pag binanggit mo yung pagkakawatak-watak, eto, bubuksan ko yung Bible. Mabilis tayo magbuklat, pagkaganyan eh. Sabi ng Roma chapter 16, paborito nila to. Pero verse 17, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo, ang lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, layuan nyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod na kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. At sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Ano ba yung makasariling hangarin? Ano yun? Biruin mo, nagtayo ka ng sariling simbahan mo. May ganasya yun. May ganasya, okay. May ganasya yun. Nalala mo, Brother Marco, yung Trojan horse, di ba? Familiar tayo niyan. Pupunta sa bahay mo, maganda ang pagdating, may mga pasalubong, may dala-dala, ngunit may ulterior motive. Nasa loob eh. Nasa loob eh. Nasa loob. Oo. Disgrasya ka pala. Disgrasya ka pala, yun. Tandaan natin yan. Kaya ang Panginoon, doon sinabi niyang I am the way, the truth, and the life, no? Ay nagbigay siya ng mga tamang paraan para maligtas tayo. Through baptism, through repentance, kaya meron tayong tinatawag na sacrament of confession. Yes. Magkukumpisal tayo. Pero sabi ng mga protestante, huwag kayo magkumpisal dyan sa mga pare. Sinusupersid mo yung sinabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 21 to 23. Ang patawarin nila sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi nyo patawarin, hindi nga pinatawad. Ina-under mo yung sinabi mismo ng Panginoon eh. Kinukontra mo agad eh. Ano pa yung pinakamatindi na
in-institute ng ating Panginoong Jesucristo? Yung Eucharist. Oh, diba? Ang sinasabi niya, "He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day." Yun. Oh, Di ba? malinaw. Ang tanong, abay, taong dinidecline ang katotohanan tungkol sa in-establish na simbahan ni Jesus. Pero kung ikaw, hindi ka nadatna ng mabuting balita, halimbawa indigenous people, nasa malayong kabundukan, hindi ka nahatidan ng gospel, pero meron kang mabuting pamumuhay, ikaw ay hahatulan ng Diyos ayon sa paraan ng inyong pamumuhay. Yan po yung sinasabi nating ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero kung ikaw, nakarinig ka na ng gospel, alam mo na si Jesus nagtayo ng sariling simbahan, pero humiwalay ka, kumalas ka, nagtayo ka ng sarili mo, there is no salvation outside the church. Sabi ni Jesus, with him or against him. Na? O ikaw ba ay panig sa kanya? Kalaban niya? Alam mo naman po iyan eh. Alam po natin kung gagamit lang tayo ng talino. So since the sacraments are the ordinary means through which Christ offers the grace necessary for salvation, the Catholic Church that Christ established is the ordinary minister of those sacraments. It is appropriate to state that salvation comes through the church. Ayan. Kaya mahalaga ang mga pare, kasi yung sakramentong in-establish ni Jesus, yung sacrament of penance, yung kumpisal, at yung sacrament of the Eucharist, yan ay pwede lamang gawin ng mga ordained minister. Kaya ang mga pari natin, ipagdadasal natin yan. Si Father Daniel Estacio, Father Isidro Puyat, Father Robert de la Cruz, Father Jetset Tahobe, Father Sed Calderon, Father Caloy Padilla, Bishop Elmer Mangalinaw, Bishop Ronnie Bangkod, si Bishop Ray Evangelista, yan, marami. Bishop, at si Bishop Villegas, pagdasal natin. Cardinal Advincula, Cardinal Tagle, Father Anton Pascual, kung sino man kilala nyo pare, ipagdasal natin. Yes. Father Cesar Bactol, tandaan po natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ipinauunawa sa atin ng mabuting balita dito po sa bahagi ng Roma chapter 3 verse 29 to 30. Basahin natin para mas maintindihan natin. Roma chapter 3 verse 29 to 30. Anong sabi diyan, Brother Marlon? Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hentil, ay kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil ba rito'y winawalang kabuluhan namin ang kautusan? Hindi. Amin pangang pinahahalagahan. Ayun. So yun po ang dapat nating maintindihan. Ang Catholic Church po, although siya po ay may turo, may doktrina ng extra ecclesiam nulla salus, there is no salvation outside the church, hindi po nangangahulugan yan na exclusive ang salvation. Ang salvation po ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero hindi lahat maliligtas. Yes. Bakit? Kasi pag alam mo na ang gospel, alam mo na si Jesus ay nagtayo ng kanyang simbahan, pero kumakalaban ka dito, yun po ang sinasaklawan ng aral na ito ng Catholic Church, no? Pero kung ikaw po ay indigenous, kilala nyo, indigenous, hindi nahatidan ng mga misyonaryo ng mabuting balita, hindi sila napuntahan sa dakot nila, sila po ay may kaligtasan pa din, alinsunod po sa mga pamantayan ng kanilang buhay, dahil ang Diyos ay God of mercy, merciful ang ating Diyos. Pero pag ikaw nagkiklaim na Kristiyano, pero kinakagat mo mismo ang simbahan, ang katawang tinayo ni Jesus, hindi ka Kristiyano, antikristo ka. Pag sinabing antikristo, kalaban ka mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ayaw ni Sister Ed Sebras Calopez yan ng Blessed Sacrament Missionary of Charity sa Bacolod. Ayaw nila yan. Ayaw ba nila yan? Ayaw nila yan. At siyempre, ayaw din yan ni Mother Pauline Bacani at ni Sister Josephine Reyes ng Angelic Sisters of the Annunciation or Annunciation Sisters of Mary. Ayaw nila yan. Kailangan
Mahalin natin ang katawang itinayo ni Jesus, ang simbahan. So tatandaan natin mga kapanalig na ang sinasabi nga ni Brother Marco yung promo is para sa lahat. Ngunit ang promo ay may prerequisite o may ruling. Oh, So ano ba yung mga nabanggit naming mga rulings na ito? Tatandaan po natin. Of course, kailangan ikaw ay binyagan You're a ka, baptized Christian. ka. Oo. At of course, ang yung communion with the church, ang pakikisa, confession, at ang higit sa lahat, ang pagtanggap ng katawan ni Kristo, the Eucharist, sa anyong tinapay. Ngayon, ano ang kinalaman ng simbang itinayo ni Kristo dito sa prerequisite niya na ito? Ito po, lahat nakikita natin na ang simbahan ang ordinaryong nag-a-administer nitong guidelines na to. Kumbaga sa contest, Brother Marco, sila yung SGB. ano yung SGB? Sisip, Gores, and Belayo. Sila yung auditing firm. Yan, sila yung Sila yung COA. parang kuha pala yun. Malapit-lapit doon. Sila ang nag-audit, sila ang nag-a-administer, sila ngayon ang nagbibigay nito at nagpapatupad. Sa makatuwid, ang simbahang Katolika, ang simbahang itinayo ng ating mahal na Panginoong Hesukristo mismo, ang siya nating sasamahan dahil nandito ang kanyang guidelines na iniwan, ang kanyang gabay upang matuloy tayo sa katapusan hanggang sa ating kaligtasan. Ika nga ang simbahan, ang katawan ni Jesus, dyan po dumadaloy ang grasya. Yes. Kaya may kaligtasan. Kaso, umalis ka sa katawan, umalis ka sa puno. Paano dadaloy sa iyo ang grasya? Sasabihin mo, hindi. Kasi mabuti naman ako. Kasi ako naman ay isang tunay na Kristiyano. Naging born again ako. Alam mo ninyo, hindi ho yun ang pamantayan Ang pamantayan po ay ikaw ba'y sumunod kay Jesus? Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Matthew 7:21 to 23, yaon lamang nakinig, no? Yaon lamang nakikinig sa Ama. Ano ba ang salita ng Ama? Di ba doon sa baptism ni Jesus sa Ilog Jordan? Pag-ahon niya, sabi ng Ama, pakinggan niyo siya. No? Siya ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Sinabi ni Jesus, this is my body, take and eat. Hindi mo naman tinatanggap. Nagmamalaki ka, nagpapaka magaling ka, nagpapaka self-righteous ka, Yes. at nagtayo ka ng sarili mong simbahan. Hindi po yun. Tandaan po natin, ang awa at habag ng Diyos, sabi dito sa Tito chapter 3 verse 5, tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Paano tayo magkakaroon ng habag ng Diyos kung tayo mismo'y kumukontra sa katawan? Siya ang ulo. Di ba? Pwede ba yon? Mahal ko ang ulo, pero sinasaksak mo yung katawan. Paano Pwede ba ba yun? yun? Hindi pwede yun Si Jesus ang ulo at ang katawan ay ang simbahan. So wag mong kagatin yung simbahan. Wag mong labanan yung katawan kasi pag kinagat mo ang katawan, pag sinaksak mo ang katawan, sinasaksak mo yung ulo. At ang ulo si Jesus. Kaya wala kang kaligtasan. No? Iba ang usapin tungkol sa ibang pananampalataya na hindi dinatnan ng mabuting balita. Ang karamihan sa mga nagsasabing Christian ngayon, mga dating Katoliko. Yan ang sinabi ni San Juan. Sila'y dating kasama natin, umalis sila, kaya sila'y mga antikristo na. Yan ang sabi ng Bible. Babalikan natin yung sinabi ni Brother Marco Ang ulo, si Jesus, at ang simbahan ng kanyang katawan. Ngayon nagtayo ng simbahan. So, ibig sabihin, may sarili ka ng katawan. Tanong, sino ang ulo? Yun, sino ulo? Diba? Hindi yung founder doon sa Securities and Exchange Commission. O di nahiwalay ka. Hindi Ganun ang kinalaban mo na yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4, isang pananampalataya, isang binyag, isang Panginoon. Okay. Maraming salamat po at muli, samahan nyo kami sa susunod na linggo. There is no salvation outside the Catholic Church.